Ang tikim sa akin ay ganito pa lang. Ganyan karami. Tikim pa lang to. Hi! Magandang buhay sa ating lahat. Ngayon po ay tayo ay magluluto ng dinuguan. Iyon ang special dinuguan ni Bata. Ayan na nga, gagawa tayo ng dinuguan ngayon. So, ang ginawa ko, nakaseparate yung ating taba at saka yung back fat. Hindi ko sinagad yung balat niya. At yung ating all meat na kasim ay ating nakahiwalay din. So, pakukuluan muna natin. Isang lang, yung hugas kulo, tapon. Ayan. Pero, isang daan lang. Ayan, pakulo ako. Mabilis lang naman to. Ganyan lang. Ganyan ang pag-uumpisa. Siyempre, ito nilamuta ko na yan. Nilagyan ko na ng asin, hinugasan ko, tapos ayan na. Ganon din itong sitaba. At pagkahugas ko, nilagyan ko ulit ng konting asin, para manuot na yung kahit konting alat sa niya, sa meat niya. Yun. Pagka kumulo na yan, isusunod naman natin itong si all meat. Yes. Antayin natin kumulo. Ayan na nga, kumukulo na. So, okay na yung kulo na yan. Alisin na natin at huhugasan pa natin. Okay, wala na. Wala na. Sunod na natin itong laman. Okay, ang next natin, ito naman. Yun. Antayin natin siyang kumulo. Same procedure. Ayan, ganyan lang po ang paghugas. Pangatlong hugas na po yan. Yan na. Okay na. Ayan, kitang-kita na ang ebidensya. Yan na yung pinaka-dumi na nakikita natin. Ayan na. Hindi siya yung maduming-madumi. Bakit? Kasi nga po, siya ay nilinis ko muna sa asin at saka aking hinugasan. So, hindi na siya yung maitim, hindi ko din tadyaan na sabihin natin hindi ko hinugasan. Hinugasan ko muna bago ko pinakuluan. So, okay na yan. Ayan. Pagkatapos dito, huhugasan ko po ulit at lulutuin na natin siya na dinuguan. Ayan na nga ang sinasabi ko. Nahuhugasan ulit natin pagkatapos na hinuluan. Hindi maaalis yung niyan, yung lasa. Ibig sabihin yung mauubos yung lasa niya. Hindi. Kasi mabilis lang natin pinakuluan. So, ayan na. Malapit na. Isang hugas na lang. Pangatlong hugas. Ang pagiging mitikulosa, minsan nakakatulong sa ating kalusugan. Siyempre. Oh, ayan. So, okay na to. Yan. Ayan na nga. Yung ating nilaga at tinago muna sa freezer kasi nag-antay tayo ng dugo. Ngayon sa sinahog na dugo, yung malinis na dugo, ayan, atin ang tutugnasin yan. Lagyan natin ng konting asin para may lasa na. So, haluin natin at takpan muna natin. Antayin natin siyang matugnas. Ayan, medyo malapit na. Malapit na. So, kukuha tayo ng mantika dito. At dito na lang para naman low carb talaga. Taba pa rin ng mantika pa rin ng baboy. Yun. Dito tayo kukuha ng panggisa. O, ayan na. Naglalagay po ako ng luya. Magigisa na tayo. Ayan, luya muna. Mantika yan ng baboy natin. Sunod na natin yung bawang. So, 3 puso ang nilagay ko. Kasi mas masarap yung maraming sangkap. Yan. Lagyan na natin ng sibuyas. Lagyan na natin yung ating nilaga. Hinugasan, hinugasan. So, malinis na yan. Yan. Lagyan natin siyempre ng asin. Ayan, dagdagan natin ito.
ulit. Lagay na rin natin yung ating paminta para masangkot siya. At atin ang haluin. Yun. Ang bango agad. Kasi alam natin malinis yung ating karne. Kailangan lansa. Takpan natin. Maglalagay na tayo ng suka. Para kasama na sa pagsasangkot siya yung suka para may lasa na yung ating laman, yung ating pork. Takpan natin. Ayan! Nakiprito na siya. At nasangkot siya na siya. Kaya wala na siyang mantika na yung lumalabas sa kanya. So, kailangan na natin maglagay ng sabaw. Ng tubig. Ayan. Sana na. Sinabi na, masarap yung may ganyan. Hindi ka na magbubuhat. Bubuksan mo na lang. Ayan. Saktong tubig lang. Ayan. Okay. Tabi ka muna. Maglalakas tayo ngayon ng kalat. Ganyan lang. Takpan muna natin. Kulo-kulo na siya pero gusto kong ilagay na yung anghang para naman mayroon tatalab sa kanyang anghang. 3 siling pangsigang lang muna yan. Kung kukulangin, madali nang magdagdag. Ayan. At yung ating batuan. Ayan, para umasim na rin siya. Para malaman na natin yung saktong asim niya. So, batuan at saka yung ating suka kanina. So, ayan na. Takpan ulit natin. Antayin natin kumulo. So, ayan na nga. Sitanglad. Sitanglad hindi natin sa dinuguan isasama, kundi yan ang panglamas natin dito sa pandurog natin dito sa dugo. Ayan, purong-puro. Mukhang ang dami natin dugo ngayon. Mukhang makakapag-ulit pa tayo ng dinuguan. Kailangan dito, loko lang. Joke lang, kakagatin no? Di ba ganun tayo? Pag hindi mabuksan yung plastic, kakagatin. Ew! Ayan na. Palagay lang natin dito. Yung gagamitin lang natin. Oh, di ba? Oh, di ba? Okay, marami na yan. OMG. Napakaganda ng dugo. Salamat sa nagsahod. So, sobra to. Balik natin yung iba. Pwede na sa susunod. Ito naman basta mailagay mo sa freezer. Okay naman. So, ayan na siya. Ganyan lang yan. Habang tayo ay nakasalang yung nagpapalambo tayo ng karne. Ayan, ito na. Parang dire-diretso yung ating ginagawa. Ayan. At ito rin isasalain natin after na maganyan, madurog. Pinasala ko pa yan. Ngayon, kukumpletohin na natin siya ng sabaw. Kasi yung dugo natin, pagka puro po, talagang kailangan kumpleto na yung sabaw kasi magdidikit-dikit po yan. Gano'n naman po kasi yung mga nabibili minsan sa palengke, may halo na po kasing tubig yon. Kaya minsan, hindi po natin matansya yung kung lalapot ba siya o lutuhin muna natin yung sabaw natin. Yan. Parang sinigang pero hindi. Dahil puro yung ating dugo. Maganda yan mamaya. Ayan. So, konting kulo pa ulit. Ayan, i-ready na natin para mamaya yuhulog na lang natin. Bubuhos ko lang natin doon. Hindi makalat ang dugo. Hindi yung pagka wala tayong tangla. Diba kung saan pa pupunta.
At ito, nakakabawas na po ng lansa. Ayan. At siyempre, hindi yung pag piniga mong ganyan kung saan lumalabas dito. Yun. So, ayan na. Yan na. Hindi ko sinasama talaga yung ano, yung buo na yan, hindi. Yung iba sinasama nila, di ba? Ako hindi. Yan na. Okay na. Yes, lagay na natin to, yung ating tinignas na chicharon. Parang bagnet. Yan. Sarap niyan. Bango. So, ayan, naka-ready na yung ating dugo. Maglalagay na tayo. Unti-unti lang muna. Ayan. Unti-unti lang. Halo. Huwag bibiglain. Para hindi po maglupa. Yung maglupa, yung buo-buo. Nakaranas na ba kayo nun? At huwag sobrang lakas ng apoy. Isang direksyon lang ang halo. Ayan. Paano hindi kukulubot ang kamay mo rito eh. Ayan, ganyan lang. Tignan nyo, konti pa lang yung nilagay ko pero dugun-dugo na talaga siya. Kasi puro. Magdadagdag tayo dito ng ano. Naka-ready ako. Pagka kinapos ng sabaw, naka-ready ako dyan. Siyempre, kailangan meron tayong tubig na mainit na naka-ready. Yan, maglagay muna tayo. Kasi maglalagay pa ako ng konting dugo pa. Yan, kumukulo na. Magdagdag pa ulit tayong konti. Konting-konti na lang. Ayan na. Okay na yon. So, ang dami natin sumobrang dugo. Pili na kayo ng dugo ni bata. Ayan na. Malapit na to. Malapit nang hindi maghalo-halo. Ayan, slow cooking na po siya at lagyan na po natin ng 4 na pirasong sili. Kasi medyo kulang sa anghang, pero huwag na natin hihiwain kasi baka umanghang na. Para yung may gusto na lang, kuhanin ng buong sili. O kaya kumuha pa sila ng siling labuyo at saka ngumuyain. O, ayan. Ang ganda na, no? Diba? Wala pang kalahati yata yung nailagay kong dugo. Pero, tinan nyo. Wagas. Ang ganda ng dugo. Yan ang sinasabing puro. Pag ganyan ang niluluto nyo, ganyan ang itsura ng inyong luto, ay sigurado. Ibig sabihin ay puro ang inyong dugo. Yan, nandito na tayo sa Pikiman portion. Tikman na natin. Naglagay pa ako ng konting sabaw kasi ayoko talaga ng tuyot na tuyot sa dinuguan. Tikman na natin. Tingnan niyo, oh. Yung tamang ganito lang yung sabaw. Gusto ko ganyan. Ayoko nung malapot na pala ako. Kasi sa Nueva Ecija, tinumis ang tawag doon. Para siyang sinigang. Tikman na natin. Wow! Grabe. Ano yan? Kailangan natin ng puto. Huwag na lang. Itlog na lang. Pwede naman. Sarap. Thank you for watching. Try nyo. Okay up.